Sa aking mga viewers at subscriber, welcome to my YouTube channel, Hermotech. Sa ngayon mayroon tayong isang amplifier na concert. Galing ito kay Ilsa ng Valenzuela at ang pinaka-complain niya rito ay wala na raw siyang sound. Ngayon pagka walang sound, titingnan natin yung kanyang relay kung nag-activate pa ba. Kapag hindi nagkiklik yung kanyang relay, maaaring may problema sa transistor. Ngayon, lagyan natin ng speaker to para malaman natin kung wala ba talagang siyang sound. Ayan. Ayan na, oh. Kasi itong concert. Ayan. Dati napakamahal lang ang amplifier, ngayon napakamura na lang. Kaya ang usong-uso noong araw, booster eh. Halos wala kang makitang amplifier sa mga bahay-bahay. Ngayon mula nung pumasok yung China, kayang-kaya nang bilhin ng mga tao. Pero madali namang masira. Yan. Kasi mababa lang ang presyo eh, kaya madali lang talagang masira. Yan, lagyan natin ng speaker to para malaman natin kung anong klase bang walang sound, kung may nagkiklik pa ba o anong system, baka sa volume lang. Kung mayroon bang gumagaralgal, dito natin malalaman. Yan, lagyan natin. Yan na. Test na natin. Ipa-plug ko na. Yan. Ayun, ipa-plug na. Yan, oh. Tapos press natin yung power. Naku, masama yung ano niya. Umuugong lang siya eh. Sa mga viewers natin, ano, ulitin natin. Yan, oh. Pagka ganyang umuugong na, huwag na nating persahin pa dahil pagka ganyan may voltahe yung ating speaker. Umuugong eh. Kakaiba yung ugong niya eh. Parang nagkaroon ng voltahe pero nagtaka ko bakit dapat mag-protecto eh. Ngayon hindi siya nag-protect. Baka may problema yung kanyang relay, baka shorted na. Ngayon bubuksan na natin. Ayan na, nabuksan ko na siya. Ngayon hindi na natin ipa-plug dahil masama yung ugong niya eh. Baka masunog yung aking speaker. Diretso na tayo sa check ng transistor. Tapos tanggalin na natin tong mga ano, nakasalpak na speaker dito. Masama yung ugong niya eh. Tingin ko may voltahe. Ayan. Check natin tong mga power transistor niya, itong 8. Ito. Narito. Tapos check natin tong mga drive niya. Tapos itong kanyang sa mga preamp. Check natin, diyan lang yan eh. Saka check na rin natin yung relay niya. Bakit hindi siya nag-protect? Nakalas ko na siya. Ayan na siya, oh. Parang hindi pa nakatikim to ng repair ah. Ang ganda pa yung hinang niya eh. Ayan, oh. Wala pa siyang kalawang eh. Ayan. Ayan siya. Ngayon i-test natin tong kanyang mga power transistor. Buda ko may shorted to eh. Unahin natin to. Asa na ang tester? Baka may shorted, tatanggalin natin yan. Karamihan talaga sa amplifier ganyan ang sira ay times 1 natin para kahit na nakasalpak siya makukuha natin yung reading niya kung may shorted pa.
nakikita ba? Ayan siya. Test natin dito. Tapos baliktad. Mga palo na ito, baliktaran. Ayan o. Palo na eh. Shorted yata. Ayusin muna natin yung ating tester. Ayan. Ayan, diretso tayo sa pag-test ng transistor. Palo, baliktaran. Dito tayo sa kabila. Ito hindi masyado. Ngayon ang gagawin nito natin para matest natin to ng maigi, kakalasin natin to sa hinang. Ngayon dito natin matitest kung talagang okay pa ba siya. Ayan, nahirapan ako magtanggal Ngayon, check pa rin natin yung mga ano niya rito. Drive. Unahin muna natin tong pinaka-transistor niya. Kasi once na hindi natin chinek yan at sinalpakan natin to, masusunog din uli. Tester, ayan. Ayan, nakikita ba? Ayan. Ilagay na natin sa times 1 para makita natin kung may leak. Dahil wala naman na sa board, hindi na natin ilagay dyan. Ayan. Ito tayo sa umpisa. Sagad na sagad eh. Shorted eh. Oh. Ito medyo okay. Okay itong isa. Baliktarin natin. Good ito. Dito tayo. Ay, shorted din eh. Anong number to? Kasi dala-dalawa siya. Yung magkapares na isa, shorted. Tapos ito. Good. Wala siyang leak eh. Ayan o. Bali yung nasira ito. Dalawa. Tapos dito sa kabila, tingnan natin. Nakikita mo yung aking tester. Ayan. Dito sa kabilang side tayo. Okay, wala rin siyang leak. Collector to emitter, wala. Ayan, baliktarin natin. Wala rin collector to emitter. Okay. Okay. Collector to emitter. Okay. Dalawa. Ay, test natin yung kanyang saan banda yun. Ditong side, tingnan natin tong kanyang resistor na 5 watts, 0.25 tingnan natin kung okay pa ba. Minsan nag-open yan eh. Okay. Okay pa. Okay pa yung kanyang mga double check natin yung kabila kahit na okay. Yung kanyang mga transistor okay pa. Tapos yung kanyang drive
Tingnan natin. Nakahinang eh. Times 1 natin. Nandyan pa siya sa board eh. Medyo may leak kunti. Kailangan to tanggalin sa hinang. Itatanggalin natin sa hinang. Itanggal ko na. Pinaka-drive niya si ano to, A940 tsaka si 2073. Yung ating tester sa times 1 para makita natin kung may leaking ba. Ayan. Tignan natin. Wala naman siyang leak. Okay siya eh. Collectorimeter, wala ring leak eh. Isa. Collector to emitter. Okay. Ngayon yung tatanggalin pa rin na itong kanyang ano, pinaka biasing, tapos ito yung mga nauna eh, saka ito check natin lahat yan. Yung isang side dito, teka, isang side dito siya eh. Itong kabila good naman to eh, doon to eh. Dito tayo mag-check. Kailangan siguraduhin natin yan. Kapag hindi at mayroon pa pala, at saka yung isa pa pala, yung relay nya, bakit hindi nag-protect ito? Tingnan natin kung shorted ba. May nakuha tayong transistor na 9014. Test natin to. Dito siya naka ano, sa kanyang papunta rin sa kanyang biasing to eh. Importante kasi itong mga ito, kailangan ma-check talaga eh. Times 1 natin yung ating tester. Tingnan natin baka may mga leak na ito. Kailangan ma-check natin lahat yan. Kita mo. Ayan, yung kanyang collector to emitter, sini ko kaagad. Ayan mapalo ng kunti. Tapos ayan tapos base, so emitter, baliktarin natin. Pumapalo rin siya kunti. Ayan kikita ba? Magalaw siya, dapat hindi yan eh. Tapos collector to emitter, ayan mayroon eh. Ngayon mayroon akong mga bago dito. So 9014 ba ito? Teka, check natin. 9014 nga. Ito siya nakalagay eh. Ayan natin. 9014. Ngayon i-check natin yung ating bago kung ganyan pa rin ang reading nya. Kuha tayo rito ng isa. Tingnan natin maigi kung 9014 ba talaga. Ayun, nakita ko na 9014 nga. Test natin. Yan. Collector to emitter. Tingnan natin kung may reading na kunti. May leak ba? Kailangan zero siya eh. Ayan, hindi gumagalaw yung ating tester. Baliktad. Ayan. Tapos base, o emitter, good. Baliktarin natin. Ayan, zero siya. Hindi siya gumagalaw eh. Ngayon palitan natin yung isa na yon. Tapos dire-diretso pa tayo dito sa kanyang mga preamp. Check natin lahat yan. Ayan
tinanggal ko na lahat yung mga transistor niya, pero yung iba kalawangin na yung putol na nga oh. Ayan oh. Palitan na natin yan. Marami naman ako rito eh. Ayan oh. Meron akong 5401. Tapos 5551. Yan lang naman ang mga transistor niyan eh. Tapos ito 9410. Ayan na, palitan na lang natin lahat yan. Ayan, pinalitan ko na lahat yung mga transistor niya. Puro kalawang na talaga. Lapit na rin maputol. Kaya ayan, nasalpakan ko na siya. Dahil mayroon naman akong stock dito. Ayan oh. Ayan. Ngayon itong ating transistor na ano, ito, palitan na natin ng 5200. Ganun ginagawa ko para walang backjab. May stock ako rito eh. Nagkausap na kami nung may-ari nito. Sabi ko, palitan na lang natin, i-upgrade natin. Pumayag naman siya at saka sa presyo na rin. Kaya ito na yung isalpak natin. Yan. Para walang backjab. Mas mataas ang voltahe nito eh. Saka original to. Ito kasi pag ito ang sinalpak natin, minsan nagbabackjab lang eh. Ayan, at isasalpak na natin tong mga ito. Maglalagay rin tayo ng mica insulator. Ayan, tapos meron akong silicone compound dito. Ayan. Ayan na, at ihinang na natin to. Ayan na, siniko ko yung kanyang relay na dalawa. Hindi naman nag-shorted, pero tinanggal ko lahat ng transistor dito. Ito na siya. Yung dalawa leaking, ito, pakita ko sa inyo. Test natin. May leak yung dalawang transistor eh. Ayan o. Kaya pala hindi siya nag-protect eh. Ayan. Ayan yung ating tester. Itong dalawa o. Sana yun? Yun. Ito, collector to emitter. Ayan oh, may reading na siya oh. Pero yung base niya saka collector, ayan, good pa naman. Pag binaliktad mo, wala. Pero dito sa ano niya, may leak. Collector emitter. Tapos ganun din ito. Ayan oh. Kapiranggot lang. Pero pag binaliktad mo, okay siya yung base collector emitter. Pag binaliktad mo siya, ayan oh, kapiranggot lang yung leaking niya. Gumagalaw yung ating pointer. Ayan. Dapat yan 0 yan eh. Tapos collector to emitter, ayan, mayroon na siyang reading. Ayan oh, kabilaan. Leak yung dalawang transistor. Ngayon papalitan natin yan. Kaya pala hindi siya nag-protect. May problema na pala yung kanyang mga transistor. Ayan. Tapos ang mga number dito ay 9014. Kamukha rin dito kanina sa isa. 8050. Tapos yung isa 9014, 9015. Ayan lang. Maghanap muna ako ng stock nito. Ayan na. Napalitan ko na siya oh. Ayan. Ito na yung ating mga luma. Pati yung kanyang mica, nagpalit na rin tayo. Medyo maliit eh. Kasi marami na akong ginawang ganito eh. Hindi nagbabackjab eh. Hindi siya basta-basta nagsisorted eh. Ayan. Ayan na siya. Tapos ayan, mahinang na rin natin oh. Yun. Tapos yung dito sa halos lahat ng transistor pinalitan ko na. Yung maliliit. Kasi puro kalawang na yung kanyang pin eh. Ewan ko ba bakit ngayon yung ating mga pin ng ating transistor ay hindi na tanso. Puro bakal na, kaya kinakalawang. Pati mga resistor, pero yung resistor nito ay puro tiningnan ko naman lahat. Good naman eh. Parang hindi pa masyadong kinakalawang. Tapos ito, nagpalit na rin tayo ng mga transistor dito. Pinalitan ko na rin lahat to. Kasi leak lang nito yung dalawa, pero dinamay ko na lahat. Pinalitan ko na rin. Makalawang na yung kanyang mga paa. Ayan na.
Ngayon ang gagawin natin dito ay isasalpak na natin sa kanyang transformer to. Tapos ititesting natin kung magkakaroon na ba ng audio, kung hindi na umuugong kamukha kanina. Ang inaalala ko lang nito, baka mamaya nagkaroon ng problema yung kanyang speaker kasi hindi nag-protect eh. Mabuti kung tinanggal ka agad sa pagka-plug, okay lang. Pero kung napabayaan, baka mamaya surtib na yung speaker niya tapos sinaksak nila rito, mahihirapan yung ating transistor. Ayan lang, at sasabihin ko na lang sa may-ari na i-check na lang yung kanyang pinaka transformer niya. Transformer, pinaka speaker niya pala. Ayan na, nasa uli na natin oh. Ayan na yung kanyang power transistor. Malalaki na. Wala nang backjab yan. Tapos lahat ng transistor niya ay kinalawang yung mga paa. Pinalitan ko na rin yung mga maliliit na transistor na yan. Ayan oh. Tapos kumintab na siya dahil nilagyan ko ng electrical varnish para hindi siya kalawangin. Kasi halos bihira lang ang transistor ngayon na tanso yung kanyang yung pinakapin niya. Karamihan talaga bakal na eh. Ayan, kumintab siya eh. Tibay na sa kalawang to. Ayan na siya. Ngayon testing natin kung okay na ba. Tapos test natin yung pinaka-bias niya, yung sa base niya, kung alam ko mga point lang yan eh, mga 0.3 o ano. Ayan lang, at ipa-plug na natin to. Tingnan natin kung mag na ba. Saan yung cordon niya? Ito ba yung cordon niya? Ito. Ayan. Lahat ng transistor pati sa relay palit ako eh. Ayan na. Press natin yung power. Ayun, nag-click na siya. Tapos yung ating USB ay pa-plug na rin natin. Ayun na siya, nagre-reading na siya. Tapos volume natin. Ayan, okay na. Ngayon subukan natin mag-test ng sa kanyang pinaka-base. Kung ilang voltahe ba? Kung mataas ba? Baka mamaya matigok agad. Patayin trans. Ito ang ating voltmeter. Ayan. Tingnan natin. Posisyon muna natin ang maigi yan. Kasi baka hindi makita. Ayan. Magmula rito sa dulo hanggang sa pinaka dulo rin. Ayan. Test natin. Kauna siya. Kasi pag binulyum natin, mag-iiba-iba yung yan, voltahe. Kailangan ganyan lang. Ground natin yung kabilang base. Teka. Ayan. 0.4 kabila 0.4. Tapos yung kanyang meter 53. 0.4 yan? Teka. 31. 0.3. yung kabilang side niya. Yung kabilang side niya 4.36 dito kabila 0.415. Taas natin yung ating camera. Yan.
sa dulo tayo. Ano to eh, A dito 0.4 dito tayo sa C 0.3. Pabago-bago, may signal kasi yung ating ano eh. Teka, patayin muna natin yung signal, yung ating USB. Yan, test natin uli. Ayan, 3.4. Okay na yan eh. Ayan. Ayan, okay naman na. Ngayon, patugtugin na natin. Saksak uli yung ating ano. Sana yung ating plug. Ayan. Ayan. Tapos volume natin. Teka, ilagay natin sa CD. Kanya selector. Yun. Ayan, malakas siya. Ayan, baka makapiright ako. Pero malakas siya. Tingin ko parang lumakas palalo eh. Lalo na kung tumaas ang voltahe nitong ating transformer. Tapos parang upgrade ba. Tapos mag-upgrade tayo ng mga resistor dito. Lalong lalakas pa ito. Pero yan lang, wala naman siyang sinabi. Basta pinalitan ko lang yung transistor para hindi magbakyap. Kasi kung ganito pa rin ang ipapalit natin, ayan yung aking matinanggal oh. Ito. Kung yan pa rin ang ipapalit natin eh, sigurado ko babalik lang eh. Malayo siya eh. Ayan lang at maraming salamat sa inyong panonood, and please like, share, and subscribe to my YouTube channel for more upcoming video. Thank you.